Ang lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hoodshot pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882, September 4, 2025, Thursday. Ako po si Conrad Banal, kasama natin, Joel Lacsamana, paring Jonathan De La Cruz. Baka na ano sa baha? Hindi naman. Hindi naman. Wala na traffic. Okay. Mapapanood ang Karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ 882 app. Live tayo. Live na live. Facebook at YouTube. Kung maaari po, follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Meron tayo Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus at GMA for the Box. Good morning, pare. Good morning sa inyong lahat. Magandang umaga po. Okay. Magkakasulian na ata. Magkakasulian na po. Sulian ng kandila? Hindi. Ano sulian ng budget. Sulian. Ay. Ano yun? Ang sinasabi naman ngayon ng mga congressman sa level po, sa parte ng executive, maraming insertions. Patay. Pero ang tanong dun yung bang insertions na yun, yung executive lang yung may kagagawan, o yung mga ibang congressman din? Ibig mo sabihin, on their own. Yung mga sa DPWH, inilagay lamang yan? Silang mag-isa? Walang nambubuyo? Okay. Kung mambuyo, ano lang, nakikiusap. Walang nakikiusap. Na kontraktor. Ayan.
alam naman natin sa House, contractor at congressman, mahirap nang i-distinguish. Hindi mo na masabi kung sino. Ganon. Ano Para daw, bang may mga may dual role. may allocations daw for already completed projects. Nagpa-press conference po kahapon. Ang mga mambubut, hindi pala, mambabatas. At sinasabi po nila, dapat daw si Speaker Martin Romualdez ibalik yung budget, 6.8 trillion. Yung National Expenditures Program, NEP. For NEP. 2026, ibalik daw po yan sa executive department, meaning sa Malacanang. Ang reklamo nila at sinasabihan pa ang lahat ng congressman, wag daw wag sumama sa budget hearings. Kasi daw, napagbintangan sila ang gumawa ng nito. Sinabi po pala, ganito, yung mga napapagbintangan doon sa 2025 na may kagagawan sa mga kalokohan, insertions, wag na muna kayo mag-attend ng hearing. Okay. Yan po ang sinasabi ni Deputy Speaker Ronaldo Puno. Okay? Marami raw pong questionable at mali dyan sa NEP. Ang NEPO, hindi yan yung NEPO. Hindi NEPO. Iba pa yun. NEPO National babies. Expenditures Program po NEP. ito. NEP. Baguhin na natin, yung National Expenditures Program, NEP. Yung mga anak ng mga magnanakaw, klepto babies. Ganon. Pwede ba Hindi yun? NEPO, hindi NEPO. Hindi NEPO. Okay. Ha? Marami daw po dyan kasi na item sa budget. Tapos na. Nagkaroon pa uli. Hindi lang May ngayon allocations nangyari pa yan, rin, boss. Mm. Meron naman daw, nakumpleto na. Ano pala, duplication. Parehong-pareho. Yung item. Okay. Ano daw ba ang mga pwedeng gawin dyan? Okay? Halimbawa, pare, ito yung mga reklamo Tens of billions of pesos. Identical amounts. Project, nasa ibang lugar, identical amount Hindi. to the last peso. Baka pareho sila ng topography, ng Really? technical Ang ibig mo sabihin, nagkopyahan. Baka. Bawal ang kopyahan. Walang kopyahan. Kumbaga po, meron ng blueprint. Meron ng, meron ng, ano ba tawag natin dyan? Template. Sa press. No, template. May template po Yun na lang, yun ang ginagamit nyo to print the page. Meron ng ganun. Yun ang nire-reklamo na yan. Tapos meron double Ika nga, appropriation. isasalpak mo na lang. Grabe yung Di ba, double appropriation. Di ba Meron. matagal na natin sinasabi yun? Ayan. At Okay. and this applies not only to public works, across the board. Ayan. So may problema po sa budget process. Diyan pumapasok yung zero budgeting Hindi magawa-gawa yun Kasi ang daming vested interest na nagkakasala. Meron pong mga, lump sum nakasubmit sa budget dyan sa NEP. Yun ang kine-question ng mga congressman ngayon. Meron pa rin pong, isa pa na kine-question, yung unsolicited proposal, pinababudgetan. Yung firearms sa PNP. Unsolicited, pinalalagyan na ng budget. Okay? Meron pa po now, allocation for sale diyan sa farm-to-market roads. Iba-ibang department na to, pare. Iba-iba talaga. It's not Hindi na to department DPWH. It's across the board. Ibig mo sabihin, DA lang, tsaka DILG lang? Lahat? Lahat. Yung kasi, Sobra ka naman. Kaya nga sinasabi ng mga party leaders, hindi na ito, Systemic failures. Di ba yan ang problema?
Systemic. Hindi mo makukuha sa pagpapalit ng tao lang yan. Ikaw naman. Sobrang naman. Pag pinalitan mo yung tao, isa lang yung template. Ayan. Yan Kaya mabigat. po, gusto daw nilang ibalik. Mm. Okay, so tigil muna. Yung Ang hearing. Oo. Okay, paano yan? Okay. Magtrabaho kayo dyan. Kasi sabi ng mga party leaders sa House, ang DBM, hindi naman stenographer lang yan. Hindi, tsaka bakit? Bakit? Ba't kami? Labat na nangyayari. Meron nga kayo nalaman, pero hindi naman kami lahat. Oo. Parang gano'n na sinasabi Oo, nila. yes. May responsibilidad din. Yan DBM na yan. Malaki ang responsibilidad nyo kasi yung 5 steps eh. Hindi raw kasalanan ng ibang department, sabi ng DBM. Kayo Pagdating daw sa kanila, gawa na yan. ano? Titignan mo ulit. Oh, Meron ka naman tao. It's not as if wala kang tao. Kung nag-a-align doon. Hindi raw eh. Hindi Ano, raw. hindi? Nag-hearing sa Senate, sabi ni Amena? Secretary Amena, Pangandaman. Pagdating po sa amin, We assume. naka-box na yan, nakakahon na eh. Parang naka-gift wrap na. Oo. Pero binubuksan din ninyo. Tapos naglalagay kayo ng additional greetings. Ibig mo sabihin, Di ba? may lumalakad, Ay! may naglalakad din Kulang sa... yung greetings Kulang yung greetings yan, dagdagan niyo yan. Lagyan nyo. Ibig mo sabihin, may naglalakad din sa DBM? Yung naglalakad sa DBM, mas malakas yun kaysa sa mga ayun. department heads. Baka 3 pa? 3 pa ano? Lupit nun. Lupit nun. Malupit yan! Okay. Ngayon, ano mangyayari po? So, kailangan, utos ang Pangulo. Nung nalaman niya yan, nagkabukingan po dyan sa budget hearing. Bakit pare-pareho to? Ano to? Oo, at saka yung mga approved na namin, pumayag na kami, at napag-aralan na yan, may program over kompleto. Biglang wala, at iba na ipasok. Uy, paano yun? Paano yun? Sinasabi ko sa tulay dyan sa Bukawi, walang yan, tulay na yan. Nang hindi Marilaw. Marilaw pala, malinaw. Na taon-taon ay may problema. Taon-taon may budget yan. Bakit kaya ganoon? Okay. Paulit-ulit. Yan ang sinasabi Pero natin. ang pagsusuli nito pabalik sa executive, hindi ba pwedeng Pero meron- habulin na lang to sa amendments? May legal Hindi question. nahabol sa amendments. There is a limit to etrata. Oo, tsaka ano yan, pare? Yung errata. Errata. Yun ang gusto mangyari ni Secretary. Pangandaman. Hindi pwede yun yun. ang sabi niya eh. Hindi Aba, pwede. wholesale po eh. Wholesale eh. More of a common occurrence than rare, sabi ni... Kung wholesale, Congressman pare, Puno. ano yun? Makakatipid ka. Wholesale eh. Economies of scale. Economies of Economies scale. of scale. Nung nalaman po ng presidente yan, ganito ang kwento, inutusan itong dalawa. Public works pa lang to. Public Works at saka Pangandaman. Halinisin nyo yung DPWH budget for next year. Public works pa lang yan. Yung mga iba. Nawala yung mga nirereklamo duplication and everything. Ghost project. Better daw yung errata, sabi ni ni Pangandaman. Huwag kayong tamad. Huwag kayong tamad. Papadala natin yung bago listahan sa kanila. Pero nag-usap na raw sila ni Chobibo. Si Chubibo? Oo. Nakipag-usap ha? Nag-usap na sila. At kailangan daw in 2 weeks. Tignan na nila yan. So, ano po ba ang makukuha natin dito? From the start, systemic ang problema dyan. Nagkakasingitan na. Doon pa lang, araw-araw na natin sinasabi. Sa agency pa lang, meron na yun. Meron na singitan dyan eh. 2 weeks ang sinabi ni Chubibo. Chubibo, 2 weeks daw. May hirapan ka, boss. Pinag-korte si resignation mo yung mga tao eh. Sino magtatrabaho Sino dyan? gagawa yan? Sino magre-review niya? Sino magre-review yan? Tapos binuwag niya pa yung Oo, yung investigative committee. Paano yun? May sarili. May team daw May siya. team? May team siya. Nako, iba to. Alam ba nung team niya? Kung ano nangyayari sa loob? Hindi. Bago salta kayo eh. Hindi, kasama sa ano yun eh. Sa Chubibo. Chubibo. Ayan. Kailangan. Si Chubibo. So, sabi po ng House, talaga systemic
na tong nangyayari. Thank you, House. Thank Baka you. nakikinig kayo ng karambola. Marami pong salamat. Serious and systemic failures. Yan ang sabi. Hindi raw po nila alam paanong Kaya nila ayusin paano yan. gagawin nila rito dahil baka sa kanila Ano yan? Sisi sila kanila. sisi. Which has been the case. Sisi na sisi sa kanila. Yeah, sisi. Oo. Copy furnish. Sisi. Kina-copy furnish kayo, sinisisi kayo. Sinisisi kayo. Ayan. Oo. Kapag daw kasi sila magbago nun, o bakit may duplication Oo. nito? Babaguhin ng congressman. Ako. Ah, Kayo, binabago meron kayong Hi! meron kayong iniisip. Ay! Paano kaya ito, pare? Ano ba solusyon dito? Babaguhin na lamang daw. Nakakatuwa ito eh. Halimbawa si Congressman Teodoro. Marcy. Si Marcy, na dati pong mayor, doon daw po sa distrito niya, meron 100 million, completed na. Aba, nakita niya, nandoon sa 2026 NEP. Pa rin. Nandoon. No. Yan. Okay. Baka follow up yung 100 million na yun. Kinulang ano? Baka kinulang. Kinulang. Pinalo up. Ay, teka muna. Sir, mayroon kayong balance dito para sa Lamborghini nyo ng mga ano eh. Ito Ba, po, may Lamborghini, ha? Ito, mayroon na 100 eh. listed na naman daw eh. Oo. Ito sinasabi natin ito, yung mga napansin pa lang po na mga duplication, yung mga inulit, okay, na mga project, hindi pa dito nalalaman, hindi pa natin hindi pa na papag-isipan kung kailangan nga ba yung mga project na yan. In the first place. In the first place. Kung yan ba ay talagang makakatulong, yan ba meron tayong paraan? Halimbawa, Susun ba yan? Aling sunod ba yan? Doon sa gustong mangyari na river basin ang flood control. So, okay, yan, walang duplication. Approve na yan. Ganun ba yun? O kailangan ba yan o hindi in kailangan? the first place. O ito, halimbawa, ito, sir, kailangan na ito sa greening kasi masungi, kailan maayos ito, etc. Ay, hindi po pwede dyan. Dito mo ilalagay. Ayan, ganyan. Yung mga desisyon na Mga ganyan. desisyon na ganon. Ayan. Eh, may plano nga ako dito. Ay, protected area nga ito. Dagdagan natin to. Ay, hindi pwede. Ina-update nila Hindi yung pwede. Hindi pwede. Dito eh. So yung proseso po dyan sa DPWH at saka sa Department of Budget and Management, kailangan balikan. Hindi lang yun. Kailangan po masiguro na yung mga project na yan, talaga naman makikinabang ang taong bayan. Wala pa tayo doon sa level na yun. Anado pa lang tayo sa iwasan yung mga kalokohan. Anomalies, kung tawagin. Yung anomalies, yung mga pare-pareho, napondohan na yan, mga gano'n, no? Ang susunod po na baitang dyan, yung malaman natin, magkaroon na sistema para malaman kung kailangan nga ba yan, project na yan, o hindi. Yun ang mas... Actually, mayroong mga ganon na development, dinuan sa Development Council, ganito, etc. Ito yung mga workout in this particular area. Ang problema, pagdating sa allocation ng pondo, iba-iba na yan. Aha. Iba-iba. So sa ngayon May po daw, nababawasan, may nadadagdagan sa iba. Hindi lang 'yon. Ito sir para sana sa para sa level 4 na water system. Ay, hindi kailangan yung water system na yan. Dito tayo sa Sino doon may decision yun? Sino na? Yun na nga. Pinakamalakas Yun na sumigaw? nga. Yun na nga. Yung mga bureaucrat doon. Yung mga bureaucrats, Sila lang ang tumitira ano sila doon. ron. Tapos ipapasa sa Congress, tapos sisisihin sila. For example, ito mabanggit ko yung sinasabi ni Congressman Marcy. Pamilyar ako ditong barangay Mayamot sa Mayamot! Kingsville. Dati nang binabahayan, kailangan talaga niya ng flood. Paulit-ulit daw yung allocation dyan. ng intervention talaga. Sino kumikita ron? Yun na nga bakit hindi sinasabi niya Sino ba Desecrated congressman dati na, dyan? Si Kimbo eh. Ito example. Di ba? Sa Kingsville? Di ba pare si Stella Kimbo ang congressman dati dyan? One example. That's an example. Yung sinasabi ni
JB, Senator JB. Ito. Dating mayor ito ng 9 years. Yeah. Ng San Juan. San Juan. Palaging binabaha daw sa kanya, sabi niya. May creek, San Juan Creek. yung Batis, yung Barangay Batis. Yun din. Barangay Yan, Batis. Barangay Batis. Oo. Ang Pag kanyang ganyan yan, pababayan. pababayan. Oo. Ang kanyang intervention ay ang kanyang sinasabi, lagyan natin ng pump yan para nakakalabas yung Nailalabas. Aba, pagdating ng hindi pump ang inilagay. Ang inilagay yung ano pala to? Hindi. Parang Parang culvert. 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 Oh, maski na maglagay ka ng Kasi culvert yung dyan. culvert, Nandun pa rin yung tubig. nakikita ko, yung dumisyon Kaya- na engineer, bureaucrat, para ma-divert. Ayan, Hindi mo yan. ma-divert pa akyat. Kaya nga, Hindi pare, akyat yan. parang Jonah, Pag maraming tubig. Pupunta tayo doon sa sinasabi natin, kailangan ba yan? Is that the proper project? Wala pa, doon sa anomaly talagang dapat yung wala. Pero yung project na nakakapasa na itself, kung kailangan ba, hindi kailangan, hindi nagagawa yan. Kaya yung example ni JB, lumalabas. Kaya tanong ko, sino dumidesisyon at paano yung proseso ng Sino yung desisyonan? dumisisyon na yun? Sa- Siya, nagsasabi ito. Kaya ito ang sabi AG yun. ng press conference po dyan sa House. Ni na Deputy Speaker Ang Ronnie sekretary Puno. ng DPWH, ang sekretary ng DBM, Department of Budget Management, ang sekretary ng DALG, ang sekretary ng Department of Agriculture, ang Chief PNP, ipaliwanag nyo daw kay President BBM. Ano to? At saka sa Filipino public kung bakit meron mga ganyang kahindik-hindik na items sa NEP. Lilimang agencies pa lang yan. Bakit yan nakalusot? limang Akala ko industries pa bang lang. hinihimay yung budget na yan. Paano lumusot yan? Ibig sabihin, may kalokohan doon pa lang sa executive. At that level. So, hindi mo pwedeng sabihin, lahat sa House lang ang kalokohan. Okay, sa Senate. Or sa Bicam. budget. O, matagal na po natin punto yan. Doon sa budget, tawag nito yung Bicam. Yung nangyayari doon. Meron talaga, meron naman. Doon sa House. House, meron din. Meron din. Doon sa hearing ng Senado. Meron din Hindi yan. ka babalaghan din. Pero it doesn't end there. Nagsisimula yan doon pa lang po sa baba. O, yan ang sinasabi. Ang sinasabi ng House, everything else starts and ends with you. Patay. Kasi kayo rin mag-print eh. Ay, patay. Mapapalitan. Pagdating sa printing, may mga small So yung items. calls for gaya ng civil society to be present and watch with scrutinized Ang problema ngayon, yung civil transparent process. Ang kawawa rito, si Hindi ubra rin BBM. pala yun. Oo. Kumbaga, lumalabas. Kasi ang tapang niya Oo. nung kanyang budget message, Oo. hindi na pwedeng Ganito. pinakikialaman nyo. Ha? Oo. Do not mangle the budget. budget. Ang tapang ng dating. Oo. Biglang, yung pala mga bata mo, boss, sir, yung mga bata mo tinitire. Paano yun? Iniikutan ka eh. Kaya sinasabi nila, magpaliwanag kayo. Kay Presidente. Sa presinto kayo magpaliwanag. Huwag kayo rito sa Wag kami. budget hearing kayo magpaliwanag. Doon kayo sa presinto. Oo. Doon kayo sa presinto. Okay. Paano yan kaya? Ayun, ayusin ninyo yan. So, kasi- re-reviewin daw po ni Chubibo at saka ni Aling yung amena, parang amendahan. Oh, amendahan. Amendahan. Nag-usap sila kahapon. Pumunta daw si Chubibo Sa doon sa budget. opisina ng DBM. Oo. Okay. Very good. Very good. Dahil ang utos daw ng presidente, reviewin niya yung NEP ng DPWH for 2026. Kung sino man ang responsible sa pagsingit-singit ng mga yan, another case yan. Hindi ka pa kumikita, may kaso May ka na. kaso ka na. Public, Sumingit ka eh. maganda siguro kay Secretary Amena, the Public Works. O ito naman, DA, magkita rin kayo. Para tingnan ninyo yung budget nyo. Farm to market. Oo. Tapos ngayon, DILG, ganun din. DENR, ganun din. There's DOLE, something etc. wrong with the budget process. Noon pa po natin sinasabi to for years and years and years. Kaya nga naisip yung zero budgeting, zero-based budgeting. Kasi ito ang budget dati, 10 billion.
dagdagan na lang natin to ng 10%. Ganun Ganun na lang. Hindi na re-review kung kailangan nga ba yung expenditure na yan. Kaya meron pa ulit-ulit. Kasi ganun lang eh. The budget this year will increase by 6%. So, across the board, 6% kayo. Di tapos na. Yung iba, merong 1% lang. Yung iba, meron 10%. Depende. Sa kursonada. Di kursonada nangyari. By the way, with regards to duplication, si Secretary Castro, Sino? Claire. President yan. Dandang ka naman. Downgrade. Ikaw naman, nangiinsulto ka na niya, parang Joel. President Claire. Niliwanag ko lang. Sabi niya, maybe there is really no duplication sa kaak. Sabi niya. Wala daw? Maybe. Ano, nagsisinungaling baka to? similar names lang yan, tapos covering different faces. Nabanggit ko to in the last Sinungaling ito si Puno na to. Minsan may mga ganyan klaseng project. So, ano pinalalabas niya? Sinungaling si Ronnie Puno. Well, if there is duplication, that would be scrutinized naman. Sabi. Alam mo, hindi siya pwede. Hindi ka na dapat magsalita dyan. Hindi mo naman naiintindihan yung budget eh. Huwag ka na lang umepal dyan. Buya mo na si Chubibo. Ikaw, yung si Chubibo, magiging Chabibo ka. Chabibo. So hindi pwedeng phase 1, phase 2 argument. That has to be checked. Not only check, but that has to, yung sinasabi ni Paring Conrad, bakit ka nagkakaroon ng up to phase 5? 100 meters lang yan. For example, yung sinabi mo dun sa Barangay Batis, phase 1 lang yung culvert. Papunta rin sila dun sa pumping station. Habang yaman din lamang medyo mas mahirap-hirap yun. May o-orderin ka pang pyesa. Inuna nila yung culvert. Doon ako gulat na ang liit na project, kailangan pang by phase. By phases, Ang liit Batis lang. Puro kayo incompetent ba dyan? Hindi. Ang sinasabi ko nga kahapon, pare, ang sistema dyan, magmula nung sinauna, ganyan pa rin na sistema dyan. Hindi sila nag-modernize. Marami ng tools. 3D mapping na sinasabi ni Sir Lidum. Ginamit ba nila yan, parang Jonathan? Whatever in your life, narinig mo na ginamit. Sinabi ko nga sa inyo. Marami ng modern tools. 6% ang increase ng budget. Ayos na yan. Simula't simula. Kaya nga, nabilaukan niyang DPWH. Sa dami ng pera ibinigay sa inyo, gastusin niyo yan. Kaya yan. Ganyan ang nangyari. Masyado ka maraming pera, nabibilao ka. Hindi ready. Hindi ready. Even our construction industry yung contractor, hindi po ready sa ganyang kalaking pera. Ambitious infrastructure push. Kaya noon nang sinasuggest natin sa Karambola, payagan nyo po yung mga foreign contractor. Tapos mag-joint partner sila with the local at gagaling yung local. Makakapulot po ng mga modern ways and techniques to do projects. Hindi po yung local. Halabira. Bahala na yan. Ganyan ang report na naririnig ko from the contractors Meron mga matitino kasing contractor. Yan ang sinasabi. Marami rin. Marami talaga. Pero meron nga yun, dadaanin na lamang sa kung sino kakilala, makukuha yung project, hindi naman nila alam gawin. Yun ang nakakatakot doon. Saka bakit nyo pinipira-pira sa sinabi na sa inyo yun Biglang-bigla kasi, ang laki ng pera ng DPWH. Di ba? Ikaw pare, yung mga tumama ng loto, ganyan din ang nangyayari dyan. Biglang daming pera. Hindi alam ang gagawin. Kung ano-ano. Kung pera mo, alam mo kung saan prioritize, i-allocate. Ano yan? That's one part of the story. The other part is, may pera. Pumasok yung aming isiningit. Yung aming, bahala kayo dyan, wala kayo. Kami meron. Kasi pinalitan namin yung inyong program Ito na kami. Kaya nga, yung ganyan karaming malicious imputation. Ang analysis kasi. Hindi mo na inisip yung bayan. Talagang walang Hindi, ang analysis kasi, sa sobrang dami ng pera, lumakas ang loob sa insertion. Kasi hindi naman masisita, ang daming pera Hindi ba? Kagaya nga na sinabi mo, kung talagang,
Di ba? Tight money. Magtat- mag- Bawat isang project Titignan dyan, mo. sususiin mo Oh, ng so- gusto. Yeah, maluwag na maluwag kasi ang daming ang perang ina-allocate. Paano yan, pare? Ano mangyayari? At saka, doon pa lang, Kahit na yung sa pagdating sa Department of Budget, yung mismong ikaw department, sasabihin sa'yo, hindi, ang uses mo 30% lang, pero hindi naman totoo. 30% lang, babawasan ka namin, dito namin ilalagay. Ang sarap daw mabilaukan ng pera. 33 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Balik tayo, Karambola. Hindi po binabalik yung Karambola sa executive. Hindi. Balik tayo sa Programa. Oo. Ngayon, September 4, 2025, kasama natin Jonathan De La Cruz. Joel Lacsamana, ako po si Chubib, ako si Conrad Banal. Karambola Aliw, Channel 23. Nagagalit pare si Ronnie. Oo. Kasi daw, gusto ko yung move Pakikita natin na ang kasalanan hindi lang purely sa Congress. Hindi pwede. Senate at saka House. Matagal na natin sinasabi, ang kasalanan meron din dyan sa DBM at doon sa mga agencies. Yung budget process itself is flawed. Systemic. But at the same time, may message yung mga lukulukong congressman, sabi ni Ronnie Puno, Deputy Speaker. Huwag muna kayo mag-a-attend ng budget hearing. Ibig sabihin po sa akin nito, naglilinis ang House. So, kasi kumbaga, silang bugbog dito. Bugbog na bugbog sila. Akala mo, sabi nga, Pati ba mata may latay? hindi, kahapon pare. Paano, bugbog na bugbog tayo, anong gagawin natin? Kahapon, We have to get back. nag-attend ako, di ba sinabi ko sa inyo, nag-attend ako ng Northern Luzon Growth Quadrangle committee organization kasi mag-represent yung Taiwan, South Taiwan sa Northern Luzon growth program. Okay. Sabi nung isang kaibigan natin, congressman do, nalulungkot ako Bakit naman third term ka na, nalulungkot ka pa? Oo. Sabi, kasi dati naman akong talagang contractor. Ngayon pero, pag sinabi kong contractor ako, sabi, parang pinag-ano-ano ako. Pag sinabi kong congressman, lalo pa akong sabi niya Sa kalulugar. saan ako lulugar? Hindi nga. So, there's an attempt by the House to clean house. Okay. Pardon the pun. Oo. But it was intended. Anyway, yung pong House. Ni-request niya. Pero ito ang sasabihin ko sana. Oo. Bukod dyan sa mga move na yan, yung mga ibang congressman, wag muna kayo magsasalita ng king of irrelevance. Nagiging king of lumalabas tuloy na kayo, you're escaping the issue. You're skirting the issue, ayaw nyong harapin. Ito, hinaharap. And therefore, kung ano-ano ang sinasabi nyo. nagiging king of irrelevance kayo. Ito, specific. Dapat din sabihan ni Ito. Ronnie Puno, yung mga congressman, tigil nyo na muna yan, lalo tayo nasisira Joel Chua. Kasalanan ni Digong to Huwag mga ganon, parang lasing Di ba? Is that helping? Is that helping the image of the House? Kung ang talagang purpose nyo, linisin talaga yung House. Sa Senate, ba't walang ganyang... Walang ganyan. Ba't gano'n? Walang ganyang measure. Wala. Wala. Wala sila Ronnie Puno. Hindi, mag-hearing kami. Hindi nga hearing. Yan si Joseph, tayo. ang binabanatan yung... Pare, nag-speech si Joel Villanueva. Oo. Pare, emotional. Very emotional. Mangiyak-ngiyak. Oo. Sarap. Wala raw siyang kinalaman. Yan. Si Bongo, nauna na. Oo. For the nth time. I don't know. Yung mga ganyan rhetoric kung A if request it's... like that may fall on deaf ears kasi kapag hindi ka naman umatin o nanahimik ka, ay it's an admission of Saan? guilt para sa kanila. Saan? Kanino? Sa House. Hindi. As far as they're concerned, hindi kami mag-attend ng budget ninyo. Anong budget nyo? Gawin nyo muna lahat yung dapat na mangyari. Pagdating sa amin, kailangan wala na yung mga duplication. Ayaw namin ng errata.
Kasi yun ang sinasuggest nila eh. May errata pangandaman. ka lang. Meron May naman kayong paraan na every item. Every item na lang 5,000 items. Mag-i-errata kami. Di parang kami na lang gagawa ng budget. Huwag na ikaw. Wala raw pong involvement si Senator Joel Villanueva. Ayan. Diyan sa district engineer sa Bulacan. Ayun. Yan. At nangangako siya na kakasuhan niya yung mga nagfe-fake news. Ayun. Yun. Yan na. Yan, sinasabi ko sa inyo. Yeah, king of irrelevance pa rin. Marami-raming kang kakasuhan na King tukayo. of fake news. Oh. Marami-rami So, ang problema, yung fake news. Hindi Hindi yung yung mga kalokohan kalokohan. sa flood control. Maganda, magaling. King of Irrelevance ba yun? Kasi, king of irrelevance. Hindi, baka ito prince lang. Princeling. Oo. Princeling. O ano lang, Earl. Earl. Baka kung ano, hindi ko alam. Strongly denied daw po, ayon sa kanyang press statement, na meron siyang kinalaman dyan sa, kaya nga nagwawala di ba? Sino yung Henry Alcantara? Yun nga Yun yung district engineer. dati. Ba't yun lang ba kumikita? Hindi ba yung mga kontraktor? Pwede ko mo sabihin kasi, wala kang connection doon sa district engineer, pero doon sa kontraktor meron ka. Paano yan? Oo. Anak. Baka nga wala ka rin connection doon sa contractor. May connection ka doon sa supplier ng contractor. Ay, iba pa yun. Iba pa yun. Mare, patong-patong yan. Patong-patong yun. Ay, yung yung mga, yung tungkol doon sa inilalagay ninyong mga bakal-bakal dyan, yung mga, sa akin yung kunin yan. Eto, transaction? What is a transaction? Yan, nakita mo na? Is that evidence that I am involved? Yan. Why is it only Joel Yan. who is being pointed at? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Why me? Why me? Me. Yan. Why me? Why me? Very emotional, no? Because you. Lalo siya pinagtatawanan eh. Pag gano'n ng mga kuha niya. And then yan yung indignation. Righteous! Righteous indignation. Wala nang smear campaign at Pero wala nagamit na niya, no? Hindi, pero wala sa lugar. Ngayon po, Pero alam mo, ano ko lang, yung sinasabi mong technique na natututunan sa Congress, yung eye contact, magaling to, no? Yung, si Joel, si Joel. eye contact kanino? Tinitingnan niya sa mata ang kanilang mga accuser. Ayan. Hindi, ang problema ko sa kanya, hindi naman siya Dati sa, hindi naman siya marunong learned, hindi siya marunong magtalumpati. Pinipilit niya na maging orator. Na hindi daanin pwede mo, na. daanin mo sa oration. Oration. Yun, hindi ka magaling doon. Hindi ka magaling doon. Hindi ka. Di ba? Di pwede yan. Sana kung Pepe Jokno ka. Yeah. Yan, kapani-pani. Mga Arturo Tolentino, yan. Raul Manglapos. yan. Sa pagsasalita mo lang, makukumbinsi mo yung publiko Oo. to take your side. Oo. Ang problema sa kanya, hindi naman siya orator eh. Oo, pag tinignan mo yung mga trends, lalong... Ba't ako lang? Galit eh. Galit. Parang kausap yung mga kanto-kanto eh. Di ba? Hindi ako mayag doon, Senator. Huwag naman gano'n. Lalo ka nababaon dyan. Sa ginagawa mo. Ngayon, isang issue pare ngayon sa business community. Itutuloy ba talaga yung independent commission? Dahil ilang araw na, wala pa ni isang salita na nanggagaling man lang, maski man lang sa namumutawi sa bibig ni President Claire. Wala. Pinag-aaralan Itutuloy daw ba? kung ano yung powers and duties ng Sinong ng gagawa Independent nun? Commission. Office of the President. Ayun. Kasi, ano yan mayroong ombudsman. Kaya yan ang Merong worry sa DOJ. business. Baka naman, Makalimutan? ganun lang yan. Hindi ho makakalimutan yan. Very, very soon. Kasi nandyan na si Siya lang. Chubibo eh. Ay, andyan na siya. Baka The cavalry. yan na talaga ang solusyon, si Chubibo. Hindi mangyayari yun. Chubibo nga siya. Ang sinasabi ko, dito naman,
tuloy din daw yung hearing ng Infracom. Itutuloy daw ni Congressman Ridon. Pero ang unang-una nilang tatawagin ay si Chubibo. Yeah, mabuti pa. Mabuti pa. Para magkalinawan na. Ano ba talaga balak mong gawin? Magchubibo lang o... Oh, may kasama kang panunulay sa tutulay ka sa Elambre. Kasi yung Chubibo, ganun-ganun lang yun. May hilo kami. Pero kung tutuloy ka sa alambre, ang ganda niya. Yeah. Ganda yan. Or kakain ka ng bubo. Yan. Ano ba? Ano ba talaga? Ano ba ang mangyayari sa atin? Tapos, sinasabi po, marami pa ring side issue dyan. Ano? Yung, si Toby Chanko, ang pinupuntirya po nito ay si Saldico. Kasasabi niya lang, 4 billion daw yung nakuha nito. Ito yung 2025. Sa 2025 budget. Ang problema po kasi yung 2026. Maraming kalokohan. Kailangan linisin. Pero doon sa 2025, yung accountability na ngayon, ang pinag-uusapan. So, dalawang aspeto po to. Itong kay Toby Chanko ay yung accountability for the 2025 dahil lang nasabit buong house. Ang kanyang punto, ilan lang naman ang nakinabang dyan eh. Ba't hindi yun ang usigin? Ba't buong house ngayon ang asama ng image? Ibig sabihin ng pag-ang buong house, lahat sila. Kasama si Toby. Yung nga sinabi sa akin ng kaibigan natin na third term eh. Ayaw ko nang banggitin na congressman ako kung minsan eh. Sabi. Well, ganito yan eh. Nagkaroon po talaga ng trend sa among contractors dahil sa nakita nilang taba ng baboy, pork. Sobrang taba. Yung mga contractors nag-party list. So, pwede mo sabihin talaga na maraming contractor sa Congress kasi ngayon mga contractor naging congressman na. May mga congressman sinasabi, mawawala na ako. Dahil yung mga contractor congressman di sa kanila mabubuti alokasyon. Paano ako? Pumasok na rin sila sa contracting. Yan. Ganun na yung nangyari. Ngayon, how do you solve that, Parin Jonat? Ito, yung ginagawa nila ngayon, pagtan natin ng mabuti itong budget nito, workout, etc. Tapos yung mga linisin natin yung proseso. Linisin natin yung proseso. Kasi it's a process, it's not just us. Kasama, it's a system that has to be worked out. Ngayon, yung sinasabi ni Toby, maganda yun. Panagutin yung mga pero ang tanong lang doon, is the Infracom the right Infracom. Is the Infracom the right venue? Yun lang naman. Hindi ba dapat ombudsman? Yun na nga eh. Kasuhan mo na yan. Kaso walang ombudsman eh. Meron acting. Dante Vargas. Acting pa lang. Wala pa yung tunay. Wala pa yung tunay. Binabakbakan niya ni Amy. Ako naman yung banat ni Senador with all due respect. No? Wala naman sa lugar eh. Wala sa lugar eh. Ibig mo sabihin, mag-o-ombudsman siya just for the sake na upakan si Sara. Ano yun? Ano yan? Robot? I don't know. Hindi ko makuha kung saan nanggagaling si Senator Amy. Si Senadora eh. At saka sacrifice niya yung buong karir niya, buong buhay niya. Para lang mag-o-ombudsman siya para upakan lang si Sara. Ano ba? Parang hindi may tawag po kami diyan nung kami humihitit. Paranoid. Praning. Paraning. Kami humihitit ng Yossi. Ang layo eh. Baka naman madupot pa ako diyan baka masalin niyo pa ako sa... Kasi ang layo, hindi ko alam kung saan nanggagaling yun eh. Aha. Ang layo ng medyo dating. Malayo. Kumbaga sa basketball nandoon ka sa middle of the court. Meron pang isang move dyan sa house na gusto ko rin. Meron po sila kasing tinatawag na infra committee. Infracom. Kung ikaw ay contractors, ibig sabihin, congressman at contractor ka. Contractors ka ay be in the open.
Deklarado. Ilabas mo. Ilabas mo. Deklarado. Huwag nakatago. Wala bang divest dyan? Gusto ko yun, ha? Oo. To divest yourself. Hindi, okay lang yung divest. Okay lang yun. Pero i-declare mo Pero pa rin. yung mga divest, alam na naman natin, matagal ng palusot yan eh. Hindi naman totoo yan eh. Kunwari lang divest. Si Saldico, nag-divest daw siya. Binenta niya sa mga kamag-anak niya rin. Si Diskaya, ganun din. Diskaya, Kamag-anak pala niya, edi sila rin nga. kumbaga, Style lang. pinalalabas nila, tanga tayo. Wag Kaya maniniwala tayo, nag-divest na ako dyan eh. Okay na yun. Ganon, hindi eh. May regulator dapat nag-check kung talagang tama yung divestment. Etong sinasabi na to, na deklarado ka, at least, pag meron ka sinabi doon sa Infracom, boss, Oo, sabagay. contractor ka Meron kang eh. conflict. May conflict. Meron kang ganito, boss. Pinakikita lang dito, meron din pong mga seryosong tao dyan sa house. Hindi naman sila lahat isaldi ko. Di ba? Nakakaawa yung mga ibang congressman, pare. Matitino, maraming, Pag nakausap mo. 90% matino eh. Sila payag doon sa gusto natin. Dito sa Karambola po, na-propose namin. Lahat ng nandiyan sa Kongreso, waive your bank secrecy. May nakausap ako mga congressman. Pumayag. All the time ako dyan. Oh. As a matter of fact, yung mga ibang debater, naghahamonan na sila. Hinahamon niya na, mag-waive tayo ng bank secrecy. Labas natin lahat dyan. Ano ba? Ba't hindi mag-prosper yung ganyang klase? Mag-snowball yung ganyang klaseng move. Bank secrecy, waive mo? Oo. Pare. Kung ihilan nga lang talaga. Pare, ikaw naman. Nakita mo naman Baka 3 beses pa mag-privilege speech si Joel. Yan. Alam mo si Joe, pag nag-speech pa, nag-eye contact pa siyang gano'n. Mabuti kung ano sila, Congressman Leandro Legarda Ay, mga Libiste. ganyan. Oo. I'm just so lucky that I have 24 billion pesos. Saan Hindi na galing kailangan yun? Hindi, yun na sabi niya. Saan Yung galing? sinabi niya, that's why I'm not prone to corruption. I don't need it. Saan galing yung 24 billion mo? Hindi ba galing din yan sa... Tapos na, boss. Hindi naman, ito na, ano na tayo. This is a new chapter. This is a new chapter. Sinolo niyo yung franchise eh. Paano ba nakuha yung... yung bang monopoly of franchise? Paano nyo nakuha yan? Di ba? Pwede kang magsali-salita ng ganyang kayabangan. Pero, isipin mo We muna. had a good business magiging plan. ano ka Magaling na kami dyan. mag-pitch. Yan. Baka maging ma-accuse ka rin na nepo baby niya. Hindi malayo. Hindi malayo yan. Di ba? Bakit mo pa kailangan Sabihin sabihin yun. yan? Yun na. Dapat hindi. Parang pinalalabas mo, itong mga ibang congressman, magnanakaw yan. Kasi, Ako, Ibahin nyo. Ibahin nyo ako. Hindi, parang ganun eh. Sama ng dating. O buksan nyo lahat ng bank account. oo, yan na. well, also against in the world of Waive your, communications, ano? that should not come from you. Dapat sa iba manggaling yung third party. Ano. Meron na nga daw magka-campaign ng waive your Third party will bank say that. secrecy. Pwede ba yun? May magka-campaign na raw, waive bank secrecy. Pag ikaw, pwede bang gawin batasyon, parin Jonat? Na kapag ikaw, naging opisyal Ng gobyerno. ng gobyerno, automatic waive your bank secrecy. You have to amend the anti-money laundering. Ay, hindi ang daming kalaban nun. Executive, hindi ba pwede? Dapat. Meron. Executive order. Order ng presidente, pag ikaw ay tumungtong ng government, ang ganitong level, waive. Hindi, pero yun, that applies only to the executive branch. Hindi, dyan nga maraming kalukuhan eh. Para bang na sinasabi nyo, ang gago, puro mga lawmakers na, hindi eh. Sa executive, marami rin kalukuhan. Actually, ano yun start to finish yun Kasi ikaw magpro-propose. Pagdating sa huli, ikaw mag-execute. Sarap. Sarap. It starts and ends with you. Start to finish. Hindi, kasi agency. So yung nangyayari in between, balato. Balato lang yan. Balato na lang. Kasi it starts with you dahil ikaw magpro-propose ng funding Ito yan. Tapos it ends Sino with ba gagastos? Sino gagastos? Di ikaw. Ikaw din. Di sarap. Di, in between wala yan. Parang ano lang yan, paningit.
So yung yan ba yung declaring conflict of interest? Pwedeng Yan, importante yan. at least bukas. At least bukas. Eh kung itinatago mo na contractor ka, lalong suspicious eh. Siyempre. Pero pwede ganito gawin nila eh. Ako, contractor. Deklarado ako. Oh. Sapin ko si Parang Jonat, ikaw ang tumira nito kasi deklarado ako. Eh, sus naman. Hindi pwede yun. Ganoon. Hindi pwede yun. Parang may dami, ano ka. Hindi meron kang spokesman. Ah? Ikaw tumira nito, pare. Pero ang maganda ron, you're spreading the wealth. Yes. At least, hindi mo hinahaw. Hindi mo sinolo. Hindi mo sinolo. You Hindi ka, are hindi ka, describing the process. hindi ka Leandro. Okay. Hindi ka Leandro. Or Chubibo. Or Hindi ba Chubibo. pwede, sa corporate and even sa Singapore, is that, ito nga, sinasabi nyo, merong major tayong blueprint, may plan, ganyan, itong objectives, okay lang yan, wala kaming problema kung mayaman ka lang, pumasok ka sa gobyerno, kasi yun naman sasabihin nila, ba 23 years na ako rito, siguro naman, I presume pwede na kaming kumita ganito, kaya magpupuliti ako. Basta sumihit ka sa objectives as long as we are all on the same page, then, di ba, yung okay lang. As long as, that's how they do it. Ang pinag-usapan dito kasi parang Joel, lahat na sektor, mapa-executive, mapa-house o senator, Pati nga ang contractors, kailangan ng reforms. Ano yung mga reforms na isasama natin dyan? Unti-unti po sinasabi isa. But to do that, kailangan malaman natin, ano ba talaga nangyari? Ano nangyayari? How can you introduce reforms? If you don't- Kung hindi mo alam kung anong mali. Para rin yan yung Kaya nga, yung sinasabi ni Bunuan, kaya siya nagtayo ng investigative. ng investigative body to get the facts. Hindi para banata mo, Hindi para i-cover up or Hindi, what, hindi. ganon. Tapos binanata ni Dizon. Ayun. Ngayon, si Dizon kakapa-kapa. Oo. Paano ngayon meron yan? siyang, Si ilang days Chubibo. daw, 60, Hindi, 60 2 weeks days. na 2 weeks pa lang. Ayusin niya yung budget. Paano, anong ayusin mo doon? Chubibo. checks and balances. Yun yung independent commission. Part of the job is to find out what's wrong. Oo, ano ba talagang nangyayari? Kung malaman mo kasi paano yung sistema, may pag-asa. Aside from that, syempre, malaman kung sino may mga kasalanan. Talagang yung took advantage of the system. Giname yung system. Gaming the system. Giname niya yung system. Sarap pakinggan. Oo, okay. Wala po kaming kasalanan. We're just gaming the system. Hindi po kami nandadaya. Hindi po kami nandadaya. Built-in po sa system. Yan, ganyan Oo. Kumbaga, yung sistema, kadaya-daya. From the kaya nga sinasabi natin systemic ito Natakot ako sa sinabi mo yung spreading the wealth Di lahat sila, ano pala yan? Kapit-bisig? Hindi, I was joking. I was joking. Ikaw naman, pare. I don't know, pare. I don't know how Spreading it the works. wealth, nakaw din yun. Kapit-bisig sila lahat. Kapit-bisig? Kaya ito si Joel Malina, hindi na dapat niya ginawa yung kapit-bisig na kayo. Okay ka na. Huwag ka masyadong righteous. Ito, nagagalit Righteous din po brothers. ang DTI Secretary. Nako, yan. Ako sumali. Magmula ngayon, Pick up. ako na Kasi ang it was laid on her doorstep ganun ba? Ako na ang ang gagawin niya. Good siya. Sumali. Ako na! Direct supervision niya na raw po yung pickup. At saka yung CIA. Construction Industry Association of the Philippines. Ang problema dito sa mga to kasi, yung construction, kung ano yung technique nila noong pa, hindi po nagbago. Sabi sa akin ng mga mismo, ng mga kontraktor. Bibihira lang yung Tumingin ka ng public work sa kalsada. Merong, ang mga nakalagay dyan, yung kung ano-anong, makeshift, bato, lalagyan ng bato. Yung Para nagtatrabaho, kung nandun man nakachinelas at nakashorts. Anong klaseng, yan? May jackhammer at saka, ano yun, yung pump, yung hydraulic, Maski nung panahon ng Kastila hindi ganyan na. Pumunta ka sa ibang bayan, hindi na lang doon sa mga first world. Doon dito na lang sa ASEAN. Punta ka halimbawa ng Vietnam, Thailand. Pag may trabaho sa kalsada, makita mo. Ganda. Napakaayos. Malinis. Hindi nagbago ang technique nitong ating mga construction.
Sila ba may continuing education? Kamukha ng mga lawyers or doctors? Meron dapat. Kasi itong mga malalaking contractors natin, mga DMCI, AEI, etc., hindi sila sumasali sa public works. Diyan yung mga bagong salta. Tapos hahanap ng koneksyon. So, yan. That's why, that explains the phenomenal rise of mga diskayas, yung mga wawaw. Ayan, phenomenal. Hindi naman nila alam Sumidad, ang mga sumibad, bagong oh. paraan ng construction, lalo na public works. May mga requirements po yan. Ang hindi ko lang alam kung updated yung SOP ng DPWH. Meron silang listahan kung paano gawin. May quality Meron control quality ng control, DPWH. meron. Kaya lang, Sinusunod ba yun? Problema pati, pwede na to, 100 meters. Tapos ikaw naman 100 meters. Ganun eh. So you cannot grow big. Kasi 100 Yung meters. hinuhukay dito sa malapit sa atin, Dito. yung dito. pipe, ililipat yung pipe galing sa Meralco Avenue para doon dadaan yung subway. Ililipat yung pipe dito. Sa Orambo? No, dito, Sa Orambo. Orambo. Nakita mo gaano ka disorderly? Parang Maynila dyan. Manila Water yun. Pero yun na nga eh. Yun na nga yun. Sino yung contractor Yung ng Maynila? yung contractor Oo, nun. Hindi marunong. Dapat yun, nababantayan nila yun, bro. At saka dapat yung may Branding yun takip. Takip, everything. Kung mahulog yung tao doon sa hinuhukay. May imburnal yun. May taga-traffic doon na, ay, wag po kayo dumaan dyan. Yan. Kung naihi. Hindi gaya sa Japan, doon may ilaw pa, ginagawa ganun-ganun. Yun na nga, bakit wala tayong ganun? Kasalanan po yan ng Construction Industry Association. Alam mo, tagal na ako dito Wala dumadaan silang dyan, mga- baka lumusot ako dyan, yung motor ko. Yung motor mo? Natatakot ako eh. Doon na ako sa show, okay lang. Yari ka doon, yari Matraffic ka. na lang, okay lang hanggang matapos sila, tsaka na lang ako babalik. Yari ka. Kasi may Dunkin Donuts yan, hindi ko na pinupuntahan, wag na. Halimbawa, Mabuslo ko. mapunta ka ng mga, hindi na to yung mga advanced countries ha. Malaysia, Thailand. mga ganun. Pag may ginagawa sa highway, Oo. ilang kilometro pa lang. Meron na. Meron ng mga divert, ganun. May cat's eyes tayo. Pagkatapos, dito magugulat kayo eh. May ginagawa. Magugulat. Wala yung mga ganyan na safety considerations. Practices, mga practices. Ayusin ni Boy Bibo yan. Oo. Sino? Si Cho. Sure, ni Chu Si Bibo. Cho. Ayusin niya yan. Ayusin na boy, yan. I'm sure nahalata na Kala ko yan. sino yung Boy Bibo. Bago, okay Hindi lang na yan. boy yan. Hindi na boy, Chuhin na. Chun na yan. Chun na yan. Uncle Bibo na yan. 9:03 ng umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Kasama na yung mga bastos. Good morning din. Good morning sa lahat. Umaga po. Pati mga kababayan natin na nasa Hindi overseas. ko alam bakit to attract attention. Kailangan mo maging bastos. May mga ganyan. Ha? May mga ganyan tao. Kulang sa pansin. Bukuan. KSP. Baka hindi lang kulang sa pansin eh. Mal-edukaw siguro. Kasama. Ha? Kasama yun. Hindi na guide mismo ng magulang. Hindi na anggihan ng GMRC. Hindi po namin pinatatamaan si Senator Joel. Hindi po. Kasi paborito namin niya kapangalan ni nung kasama Kaparin Joel. Kaparin Joel. Alam niyo ba na ang katumbas na bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya, may kawang gawa. Thank you. Yan. Galit na galit po si Trade and Industry Secretary Cristina Roque. Ito si Chabibo eh. Hindi, si Amena pala yun. Si Amena yun. Si Amena yun. Iba to. Pinsan lang yan eh. Direct pinsan. supervision na raw po niya. Yung government ba tong Yes, yes. CIAP? Oo, construction industry. Hindi, It's a government agency. Authority of the Philippines. Authority. Construction Industry Authority. Authority of the Philippines. Hindi association Hindi. yan. Pero yung mga construction industry, may association din. Meron sila. Yun ang kailangan ding PCA. atupagin. Philippine Contractors Association.
Oo, kasi hanap buhay. Ano yan eh? Yes. Industry talaga yan. Kailangan daw po niya under her direct supervision para daw masiguro ang order, transparency, and accountability. As a matter of fact, Totoo ba yun? I suppose. Pag na may direct supervision mo na, Tututukan na automatic. Tututukan niya. Ayun ba ibig sabihin nun? Ayun. Kasi siya ang chairman din yan, I think. Anong gina? Di dati pala Hindi ba dati mo ng direct supervision? So, hindi, naku naman. Hanip yung mga palusot mo Supervision na niya noon pa. Alam mo, nangyayari, kanya-kanyang hugas na. Oo nga. Mga mga poncho. O sige, from now on, Ako na. totoo na to. Ganon din yung BOC. Sige na nga. Ganon din yung COA. Ganon din yung BIR. Sige na nga, audit na nga natin to. Na seryoso. Ganon. May pagka-poncho Pilato to. The DTI will thoroughly review. Pare, hindi lang review, Thoroughly. Magkaiba yan, Paano parang kaya- Joel, Ano kaya yung thorough? Ano yung thorough review? Ano yun? Halos hindi na kayo umaandar yung operation. Dahil talagang bawat tamtax, paper pin, goma, Maaari rubber band, daw magrekomenda siya na tanggalin dyan sa board doon sa presidente. Yan. Pag daw napatunayan niyang may mga wrongdoing, kailangan po ng court case ata dyan. We will not hesitate to recommend to the president. Paano yun? Kung kailan na sinita ni Lacson, tsaka tayo nagmamagaling ng ganyan Hindi ba? Ganyan din po yung COA Sabi ng COA, matagal na raw since 2016, nagre-red flag na sila. Pero ilan yung na-red flag nyo? Hindi ba, talamak na yung kalokohan dyan. Na-red flag nyo ba lahat yun? May balita nga, meron daw taga-COA related sa isang contractor. Sarap ba yun? Ano yun? Pag ikaw may COA kang connection, contractor, special ka ba doon? May pagka, ano ba? Kumbaga sa halo-halo, may ice cream on top pa yun. On top of. Yung ibang contractor, wala namang connection sa COA itong contractor na to, mabigat sa COA, baka may special consideration yun, hindi kaya? Hindi naman siguro, no? Baka naman hindi. Yan po, yung problema dyan sa pickup ay, ano lang yan, kumbaga, simple lang isolve yan System din po yan. Kasi kung meron kayong checklist kung ano mga qualifications ng contractor, ay hindi po pwede hindi na papasok yung discretion. Ang nangyayari daw dyan, pare, pag mag-a-apply ka ng accreditation, may discretion yung mga board kung ibibigay o hindi. Kasi wala po silang established. Kung meron mga established na criteria yan, ang labo. Pwede mong paikot-ikutan. Kung yan po, ano na yan di kahon na lang yan. I-google mo na lang yan doon sa ibang bayan. Meron na sila talagang established na criteria. No, but you have to, you have to make sure that is adaptable to the local conditions. You have to redesign. Baka. Kailangan. Ito, I will tell you. The mo, members of the Construction Industry Authority of the Philippines include the Secretary of Trade and Industry as chairperson, Patay. the Secretaries of Public Works and Highways, Transportation, and Labor and Employment, along with the Philippine Contractors Accreditation Board. Ayan. Patay. Yan ang mga... Sila pala yan. But I will now take... Ano sabi niya? I will now... Direct supervision. Patay kayo lahat. Patay kayo lahat. Yung executive director, matulog ka na. Acting ka lang. Hindi ka nangyayari. Tao-tauhan ka lang dyan. Ako na ngayon. Ako na ngayon. Di ba, according to the rules, siya naman talaga. Chairman ka
Magkakasama nga kayo dyan eh. So ano to? Palusot? Hindi Ano naman. tong press release na to? Hugas kamay? Ano? Ito, parang yung tide, pinaputi. New improve. New improve. New improve. CIAP. Yan. Yan. Kaya Galing. yung binanggit mo kanina, kaya naman may Kailangan may criteria ka. may criteria pero may discretion. May Why? Yung discretion ang problema, Ron. No, discretion is because, di ba, gusto mong Local- mag-improve sila. local circumstances. conditions Plus, Local you are not, circumstances. ang tawag dito, basta maninibak ka na lang at You must have some improve your, Ayun. Performance. Yun ang discretion. tapos kung kulang ka ng gamit, improve Improve. your, Ayun. alam mo, may naalala ko. You must have some flexibility. Ayan! Dati na nasa ano ko sa Galing naman ng nasa mga- tubig ako noon, para yung mga galing, kontratista, may na-assign ako dun sa committee na improvein yung mga kontratista. Sabi ko, bakit walang ilaw yung mga hukay mo? Punta ka sa mic. Bakit walang ilaw pag baka mabuslo mga kotse dyan? Ayusin po namin yan. Aba, kinabukasan pagdating ko, bumili ng Christmas lights dun sa akin. Tapos yun, nilagay niya pa ganun pa. Sabi ko, mga walang hiya kayo. Na-improve Ganyan na. na nangyayari. Na-improve na. na-improve naman. Tapos yung mga nakachinelas dati, yung sapatos na, yung Crocs. Okay na sila. Crocs na. Baka naman yung Christmas light dahil bare months na. Hindi, pare. Yun kasi may ilaw, maliliit. So, malayo pa lang makikita na yan, sir, sabi sa akin. What's the Pwede point na yan. here? Ang Pilipinas po, talaga we're on the way. Ganda. We're on the way On to the way na tayo. progress. On the way na. Kailangan po talaga. Sumama. Yung construction na yan. Kailangan For the next 30, Tama 40, 50 ka, years. Napaka-importante niya. Papasok at papasok yan. Kailangan po natin, naghahabol tayo eh. Kailangan din sumabay yung mga technique natin. Kung naiiwan niya, kumbaga sa jeep, kumbaga sa transportation, kailangan ng modernization eh. Sa construction business, kailangan din ng modernization. Ito na nga. Bakit yung mga private sector, pag nagtatayo sila, maayos? Tignan nyo po. Hindi Public naman lagi. Hindi naman lagi, Okay pero nila. maraming maayos. Kasi nakadampot na sila ng mga technique. Yung, halimbawa, nung nire-repair, nakita ko to with my own eyes, yung intercon, ang kinuha nilang contractor ay Hapon eh. Okay. Ibang klase, ang ganda ng yung PERT CPM, yung gano'n, lahat. Talaga organized. Actually, meron din sila. Ang mga Yung mga public yan. works, Ang problema lang doon, may per CPM na ganyan. Sir, May local conditions. may local conditions. I know what Alam mo, naiintindihan ko yan. Pare, naintindihan mo? Naiintindihan ko yan. local conditions. May local conditions. Hindi pwede yung mga technique ng mga... Hindi yung straightforward. Hindi. Walang mga pagbabago yan. Ito na yun eh. Nag-usap Andun na nga yung tayo. discretion eh. Doon lumalo. Okay. Yung hapon daw, pagdating nung may-ari, nung hotel, sabi, so sorry. Oo. Why? Delayed by 2 hours. Delayed 2 hours of construction. Akala ko nga papuputon yung daliri eh. Dahil delayed by 2 hours eh. Hindi. Pero that particular thing, iba ang nangyayari dito sa subway. Iba. Ay, ito kawawa yan. Ito, hapon din itong mga ito. Hindi, right to way Parang daw. gumalaw yung right of way, by the way, nasa news. Wala. Humaba uli yung Ang deadline. problema dito, tama nga hapon sila, magagaling dapat sila. Ang problema, ngayon lang nagkaroon ng kontrata sa Pilipinas yan. Yung isa, yun dito sa atin. Yung ngayon. Yung ngayon. Ang mga pinadala, yung mga junior engineers. Okay. Mali Ay, naman patay yun. na. Nagsumila na raw ang construction dyan sa Ortigas. Ito After po, 2 years. 2 taon lang After 2 delay. years. Oo. Hindi 2 hours yan. Kanina, 2 oras. Hindi 2 hours. 2 hours yan. 2 2 years. 2 years. 2 years. So, hindi lang daliri pa puputol nito. Ulo na po. Baka pugot ulo na yan. 2 years na eh. Yung 2 oras, Oo. yung hapon ko, talaga na Malapit hapon. Baw ng baw. I'm so sorry. Oh, delayed by 2 hours. Pati yung delay nung araw, to the minute yung per CPM nila, ganun ba? Oh, yes. Mas ganin din naman tayo. Meron tayong ganon.
Ang problema ngayon, local conditions. Sa local conditions eh. Ano Tsaka ba yan yung tinamaan discretion. ng local conditions? Hindi nga eh, ganun Ano na ba talaga. talaga yung... Mainit dito sa atin. Ayan. Yan, ayan. Maulan. Yan. Oo. Ano pa ba? Maraming nangyayari. Maalikabok. Mabing mo sabihin, nung May nag-planning, jeep, may pumaparada nung na. nag-planning kayo, hindi nyo na-consider yan? Na ganyan ang local conditions? Along the way nyo lang marirealize na may local Naplano conditions? yan at lahat. Naplano yan Pero lahat. dahan-dahan nagdi-deteriorate habang tumatagal. Man. Tinawag ho ako eh. Tinawag ako. Yun ang problema dyan. May discretion yung PCAB na yan. Pero ngayon, mawawala na yan. Ayusin ni Cha. Ay, ni Cha. Ni Cha Chab. Bibo. Hindi si Cha. Ano to? Hindi, Pinsan to, pinsan. Pinsan. Kasin, si Kasin. 91%. Insan Bibo. Pinsan Bibo. Insan Bibo. Insan Pin Bibo. Bibo. Pin Bibo. Pinsan Vivo. 95% daw paring Toro Jonah rin daw, ng toro right of way niyang subway ay ayos na. Please lang, please lang. 90% ayos na. After 2 years. Hindi, by next year. By next Hindi year. ba? Okay naman. Nakala ko Ikaw naman Ikaw hindi naman pa nagmamadali ka eh. Masyado Mali, kang mali, ano eh. mali, mali. Adelantado to. masyadong ano. By second quarter of Of next year. 2026. Ayan. Naggagalaw In pa the yan. meantime, ano mangyayari? Eh baka may local Yung mga conditions din Kaya dyan. ngayon, local conditions. May local In the meantime, kasi 2026 ito, nakatenga lahat yung equipment, etc., etc. Nabubulok na nga daw pare, Hindi, nakakinakalawan na. naka-preposition ang tawag nila dyan. Preposition. Lagyan nyo ng trapala para hindi mabulok. Lagyan nyo ng trapala. Nagbabayad tayo dyan. Oo, underpayment yan. Umaandar ang metro dyan. Nagmaandar ang payment. At the same time daw po, meron ng contract renegotiation. Ayan, ayan, ayan. Anong ayan? Contract negotiations. Kailan ba dapat natapos to? Kanina sino ba nagsimula to? 5 years? 10? Tugade ito 7? eh, tugade. Alam ko yan, earlier on eh. Early on. Mga 18 So- siguro, 2018. Tugad. Sa 7 taon na to? Oh, may pagka. At wala pa nangyayari? Meron, preposition nga sabi. Saka nakabili ng boring machine eh. Oo. 5. Once maayos yung right of way, 5 na yung titira binili. na sila. Pero mababa lang daw komisyon ng boring machine. Mura lang ang komisyon. Ganon? Oo. Ito po, ang pagtaas daw ng kuryente, tataas ang singil nyo, ang bill nyo ngayon September ay mataas. Dahil nung August, nagtaasan po ang presyo sa spot market. At ang kasalanan daw niyan, ang baba ng supply. Ayan. That's another area where Maganda. Maganda nangyayari sa atin. Okay? Busy tayo na pag-usapan ang renewable energy. Ayan. Yung pala, wala na supply ng kuryente. So, ang tama po niya, nasa atin. So, tataas daw ang ating hindi pa sinasabi kung gaano kataas, but definitely, mas tataas daw. Hindi ba kaya na solar yun? ilan kaya? Yun ang gusto kong malaman eh. Since we started with this renewable energy scheme, wala na tayo. Ilan na ba? Bruhaha. Ilan megawatts na ba ang Na-supply. na-supply nito? Walang report eh. Kasi wala tayong nilalagay na bagong mga bagong base loads. Ito pare, if is any indication, ang presyo po ng kuryente sa spot market, meaning the WESM, yung wholesale electricity spot market, tumaas by almost 4 pesos 60 centavos per kilowatt Wow. nung isang buwan. In other words, ganyan po ang baka asahan nating increase sa ating kuryente. O baka small portion lang yung galing sa WESM. So, hindi siguro naman ilang percent ba ng ating kuryente ang nanggagaling sa WESM. Pero ang laki ng increase. Mahigit 4 pesos, 4 pesos 60 centavos. Ibig sabihin, sobrang said ng supply. Oh, side. Ano ginagawa ng Department of Energy? Monitoring pa rin. Monitoring. That's why nakikita nila na talagang short tayo ng supply. Kitang-kita. Kitang-kita. Kaka-monitor.
Kung monitoring kaya natin yung mga pagmumukha nito mga to, may mangyayari kaya? Imbes na monitoring kaya ay magtayo tayo ng mga planta. Oo. Halimbawa daw po, ang power rate sa Mindanao, 75% higher. Sa WSM. Ang laki. Bakit? Sa WSM, 75% higher ang WSM sa Mindanao. Hindi ko alam bakit mag-uulan na naman. Hydro-based ang Mindanao eh. Yes. So, ang daming tubig niyan. Bakit ang taas? Sigurado ba kaya tayo na malinis yung WSM na yan? Nare-review ba natin yan? Yun na nga isang dapat na tignan dyan eh. Busy-busy kasi tayo sa renewable energy. At saka sa mga... Meron akong balita sa inyo, pare. Alam nyo ba yung kung saan nag-invest itong GSIS? Saan? Yung Alternergy, alam nyo ba yun? Yung ganda. Okay, yung Alternergy po ngayon, kailangan daw nila mangutang ng ilang bilyon para daw ma-pursue yung kanila mga projects. Patay. Makakabawi kaya itong pinakamamahal nating GSIS dito? Ngayon, kailangan daw nila mangutang Alternergy. Ganon? Nag-announce pa sila. Meron na kayong preferred Ha? shares na sa bagay kailangan nila mangutang para bayaran nila yung... Kung hindi raw, kailangan nilang new investments. Nako. Incentives. Ayan. New Incentives. Investment di incentive. Listed po ito, Alternergy. So, humingi sila ng approval ng mga stockholders. Magdadagdag sila ng capitalization. At yung common shares na yun, ano pala to? Inireclassify yung 500 million common shares into preferred shares. So yung common shares po, kasi hindi attractive ang common shares. Kung preferred shares, kamukha nung binili ng GSIS, maski kumikita o hindi kumikita tong kumpanya, babayaran kayo ng dividends. Pero yan po, misnomer yan yung dividend na yan. Actually, mistisong debt instrument to. Kaya sinabi ko kanina, mangungutang Kasi preferred shares, para rin pong mistisong investment yan, mistisong utang. Kasi preferred shares nga May bayad kumbaga, yan. may fixed. Fixed. Kayong binabayad na dividend yan. Whether you like it or don't. Kaya yung palusot ng GSIS, nitong si Sumo, yung kanilang investment sa Alternergy ay kumita na. Yes. Anong kumita? Preferred shares kasi. Kaya maski anong mangyari, kailangan bayaran yung dividend na yun. Pero ibig sabihin, kumikita yung kumpanya? Yeah. Kumbaga, binigyan nyo ng ilang 1.4 billion. Binalikan kayo ng 10 million. Kumita na. Hindi, yung 1.4 nyo, nakatali pa rin Natali doon. doon Natali Ganun doon. po ang paliwanag dyan. Alam mo ba, pumunta raw sa Tuesday Club si Sumo. Di ba? Oo nga. Diyan sa Oo. Shango. Sabi ko, tinanong ko yung taga Tuesday Club, na mga media to po Yung Tuesday Club, merong media group. Nagmi-meeting every Tuesday morning. Pumunta siya doon. Akala ko, siya nagbayad? Sabi ko, hindi. Iba nga nagbayad May baka. But he commandeered the limelight. Sa punta, nagsalita daw, nagtalumpati daw doon, lahat, ganun, Inuupakan daw yung media, bakit siya kinukrucify, yung ganun. Kausap niya daw, puro media. Napakatalaga. Ewan ko kung saan nanggaling yung... Richard Gomez II dyan. Ha? Richard Gomez II. Ganun ba yan? Inuupakan ng media. I should have handled it better. Ngayon, So, hindi pa pala kasya yung galing na 1.4 billion galing sa GSIS. ito naman kasi GSIS. Bakit kayo kasi pumayag ng preferred shares? Ngayon, kailangan mangutang para bayaran kayo ng dividend.
ng preferred shares. Yung preferred shares. Ayan. Kailangan sila mangutang ngayon. In the meantime, nakatenga doon yung ano nyo, investment nyo. Kailangan daw po to a new round of investment. renewable projects. Ayan. Ayan. Dating meron na bang mga renewable projects? Existing na ba? Ang ganda pa ng pangalan eh. Green Perpetual Preferred Shares. Ayun. Ayan. Dinadaan sa packaging. Wow. Okay ba yung ganyan, parang Joel? Green Preferred Perpetual. Shares. Perpetual. Perpetual. Preferred shares. Greenwashing ang tawag dyan. Greenwashing. GPPS. Oo. GPPS. Kailangan siguro review. Nawala na yung GSIS. Ano? Na-issue? Oo, may suspension ng ombudsman. Ibig mo sabihin, after 6 months, balik si Sumo. Oo, kung walang susunod na ano. Ano yun? Naayos na ba yun yung ombudsman? Ano ibig sabihin? Yun nga gusto natin malaman. Pag mga ganyan ba, nagkaroon na ka na ng... Hindi, dinipensahan na ni Recto to eh. Ayun, yun ang ano. Yun ang problema. Kumbaga, tanga-tanga yung ombudsman eh. Oo. Sinususpend to eh. Yung supervisor nila, nag-ano na eh. Inabsuelto na eh. Parang si... Kasin Bibo. Oo. Insan Bibo. Vincent Bibo. Si Insan Bibo. Siya na raw directly. Ako na mismo. Oo. Thoroughly. Dati ka na, di ba? Eto si Recto, sinusupervise ba yung GSIS? Siya dapat eh. Pero hindi, wala siya sa board eh. Wala siya. Pero So, paano nila masusupervise yun kung wala siya sa board? I will not have direct ano. Okay. 9:31 na umaga. Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning ulit sa inyong lahat. Okay. Patuloy daw po ang main concerns ng ating mga kababayan ay food security. Ibig sabihin po, yung kung makakakain ba sila. Susunod ay yung, ayon po dito sa bagong survey, yung taasan ng sahod. Ibig sabihin po, yung paring pangangailangan pang araw-araw ang main concern ng mga Pilipino. Okay? Ano ngayon ang mga measures na ginagawa ng gobyerno? Sabi ni Balisacan, marami raw silang ibang paraan bukod sa tariff. Kasi ang gusto, taasan ng tariff ng import para ma-encourage yung local production and therefore magmura ang pagkain. Hindi raw po yung tariff lang ang pwedeng gawin. Marami pa silang ibang pwedeng gawin, sabi ni Arsenio Balisacan ng DepDep. Ang problema natin, hindi naman nila sinasabi kung ano yung ibang pwede nilang gawin. Ayan. Basta ayaw lang nila mag-tarif. Yun lang ang kaniyang ano. Ngayon, meron pong bagong development. Sinasabi to si paring Joel na magandang development ay ano yun? Magandang development to. Good news for foodies at mga chef. Bakit foodies, hindi yung mga mahihirap? Mga mahihirap. Hindi. Mahal pa rin ang matang-baka, galunggong at lahat. Matang-baka. Pero kung mahilig ka sa Alumahan. Chilean bass at sa cod at saka crustacea. Ano ba mangyayari? Mag-importation ng ng isda. Pumirma na ng bagong memorandum si Secretary Dar Francisco Jr. Chu Laurel Jr. Na Gano'ng karami? saan ba to? 77,000 alam ko metric tons. Oo. Ngayon daw pong last quarter, yung papasko, October 1, yung bare months, aprobado niya na ang importasyon ng isda. Ayan. Dahil daw po, para mababaan, para hindi tumaas ang presyo. Ganun ba? Yan si Mr. Law and Supply and Demand ang may kasalanan yan. Yun ang tinuturo. Dahil malami raw pong kalamidad dito sa atin,
Kaya kailangan natin mag-import ng Alaskan pollock, Ano yun? anchovies, barramundi, Chilean sea bass, black cod, crustaceans, eel, Sarap yan. Ano, iba-iba eh. Dolphin fish meat, gindara, group. Kakasira ng tiyan yung gindara. Bakit ganon? Bakit yun ang mga i-import? Because we have enough supply of the local St. Peter's fish. Tilapia. Bare months daw po, authorized na yan. Taon-taon na lang to di ba? Di wag na sila mag-a-announce ng taon-taon na lang yan, authorization ng importation. Kanino ba? May allocation ba yan? May quota? Yes, meron. Di yung Prabel nakakakuha dyan. Oy. Ano na yan? Nag-divest na siya dyan. Ayan, guys. Sabi ni Diskaya. Will that stand scrutiny sa isang Senate hearing? Sasabihin ni Proton Pore, Senate. Kayo lang yan Para daw po yan sa wet markets. Really? Yan. Sige nga, punta ka nga dyan kung may mabibili ka mga black cod. Chilean bass doon, Chilean bass. Tingnan natin. Ang mga palusot nila para to curb inflation. Sino ba institutional buyers? Sino yung mga yun? Yung mga importers, pare. At yung mga bumibili niyan, yung mga restaurants. Ayun. Hindi naman available sa public yan, pare. Chilean sea bass. Sige nga, pumunta ka kahit anong palengke. Makikita mo lang yan sa restaurant. Okay? So, kumbaga, yan? Big business yan. Pumunta ka sa dyan sa may palengke dyan sa Kamuning. Chilean sea bass? Ale, kailangan ko ng Chilean sea bass. Ano po yun? Gagawin ko nga sana mamaya yun Pumunta ko yung suki ko, Chilean sea bass. Titingnan lang ako nun ng Ayan tilapia, bangus. 2 orders daw po. Isang pang mayaman. Isang pang mahirap. Walang pang mahirap dito. Meron. Wala pang mayaman at saka meron may pera. Magkaiba yun. Isang pang mayaman, isang may pera. Teka, sinabi ko matangbakat galunggong meron. Meron ba? Hindi nga sakop dun sa halibut, hamachi. Hamachi. Yung ba yan mga yan? Ano yan sushi yan Hamachi? Parang ano na yan? Yellowtail, tuna. Bibihira ko ng yan hamachi? Yung hamachi? Yung hamachi, yan yung first class na tuna. Mabigat yan. Yung hamachi, yan yung, parang brownish pink. Okay. Yung pangalawang MO, para sa frozen small pelagic fish. Ayan, para yan sa mga wet markets. Para sa may pera. Yan ang big-eyed scat, matambaka, mackerel, carabalyas. Ba't kumakain ba yung mahihirap niya mga yan? Kumakain ba yung mahihirap na mga yan? Ay, hindi. Mas maayos ang kinakain nila. Ang mga kinakain nila ay may pera. Yan. Hindi, to? Kaya dalawang Kasi order. mga hindi na sila papayag dyan ang pupunta pa. Wet market, ba't ako pupunta dyan? Sardinas siya. Sardinas na ako. Ito na, ito na. Nasa lata na ako Ang dami pang chemicals, di ba? Ba't ako pupunta dyan Bukod sa wet sa market? isda, ang dami mong chemicals na makakain. Di ayos ka. Kompleto ka. Punong-puno ng asin yan. Kala ko ba yung mega, yung magandang Oil? oil. Omega? Hindi maganda yun. Meron na po sagot sa mga concern ng Pilipino tungkol sa pagkain. Yan ang sabi ng bagong survey, pare. Pagkain pa rin at saka wages. Okay, yun po ang problema natin. May sagot na ang DSWD. Kompleto na yan. Dodoblehin na raw po nila ang makikinabang sa food stamp. Yes, meron. Ayan, meron ba? Meron. Hindi, may nakikinabang na ba ngayon? Yung food stamps, inano na namin sa soup kitchen. Meron nun, From 300,000 daw po, magiging 600,000 na. Okay?
Oh, ilan ba nagugutom dito sa atin? Di ba milyon? Ewan ko kung masosolve niyo yan sa food stamp, ha? Maski doblehin niyo pa yan. From 300,000 to 600,000. Before the end of the year daw po, pinagyayabang nitong DSWD, pinakamamahal ni Parang Joel, na magiging doble na raw yang magkakaroon ng food stamp. Ilang meals ba pinamimigay nila a day? Ilan? Hindi natin alam eh. Nagkaroon po ng survey ang SWS at yan po ay binayaran ng isang private sector. Pinasurvey yung food stamp program ng DSWD. At ang nakita raw po dyan ay bumagsak ang hunger prevalence doon sa mga nakakatanggap ng food stamp. Abay, dapat lang. Tumanggap na kayo, tapos ano pa kayo? Putangin na survey yan, no? Alam ka namang... Pinasurvey mo yung mga beneficiaries ng tumatanggap ng pagkain sa gobyerno. Oh. At ang result ng survey, pinagyayabang nila, ay talagang bumaba ang hunger. ang incidence ng hunger. Siyempre. Hindi ba binigyan nyo ng pagkain? Hindi ba dapat expected lang yon? At nagpa-survey pa kayo. Ang i-survey nyo, yung mga hindi tumatanggap ng food stamp. Hindi ba napaka-ulol nitong survey na to? Siyempre, ano yan, hindi niya magugutom. Hindi naman stamp ang pinakain nyo eh. Bakit nagpakain pa kayo ng stamp? Wow, Pagkain bilib na bilib ako dito sa mga ating mga ganitong. Kasama na rin kayo doon sa Ang lupit. Chubibo. Kasama na rin kayo sa pang-bibibo. Ang mga beneficiaries daw po nila bumagsak. Dapat hindi lang bumagsak yan. Dapat 100% wala na nagugutom dyan sa beneficiaries nyo. Bumagsak daw by 40% yung incidence ng hunger. So, ibig sabihin, yung inyong programa, meron pa rin 60% na nakakaranas ng gutom. Despite your program. At yung pinagyayabang ng DSWD. Di ba ang husay niyan? Ba't hindi pa si Bakin ni BBM kasi ito? Walang gutom program to eh. Walang gutom program. Kanina binabasa ko to, nasa banyo po ako eh. Nahirapan ka. Lalong napigil eh. Kaya Yung 60%, umiinit ang ulo na. yung 40% po kasi ay Yan daw na hindi na nabawasan by 40%. kulang ho na ibigay namin kasi yung 40% pagkain, yung 60% stamp. Kung talaga effective yung programa nyo, dapat 100% na-solve ng mga beneficiaries. Ang beneficiary nyo nga, 300,000 lang eh. Doon sa 300,000 na yun, 40%. meron pa rin nakakaranas ng gutom. Hindi ba salo lahat yung 300,000 na yun? According to the survey, 40%. yung mga beneficiaries, 40% lang. sinurvey nila, at bumagsak by 40% ang incidence ng hunger. Dapat So, ibig sabihin, hindi po nalutas ng inyong programa, sabi nyo, walang gutom eh. May 60% pa na gutom eh. Kaya nga ho, magdadagdag ho Ang kami. liit-liit na nga nung inyong sampling, 300,000. Tapos within that sampling, 40% lang ang ang bumagsak ng incidence ng hunger. Kaya nga ho, dadagdagan Di ba, di ibig sabihin, patunay yan, imbes na ginamit nyo yan, na para buhatin nyo yung sarili nyong bangko, patunay yan na failure yung inyong programa. Hindi ba ganun na ibig sabihin, no? Kasi may gutom pa rin eh. Bakit nagugutom pa rin yung binigyan nyo na nga? 2 taon na pala itong walang gutom program. It takes time. Bago sila magsabi na Tsaka ito via monthly food credits via electronic transfer. Di ba nga nagsasabi dito, baka naman ang pinapakain ninyo stamp, hindi food. Hindi. Anong hindi po? Baka stop sa pera. Tapos sa partner retailers lang to redeemable. Sino ba yung partner retailers na to? Nahirapan. Baka Para hindi rin yan yung nag-ayuda ka ng walang pang masahe.
Paano ko pupuntahan ito, retailer ninyo? Ang layo-layo po nito. Oo. Magugutom mo ako. Diba? Imbes na ipamasahe ko yan, diba, idadagdag ko na lang doon sa 20 pesos, makakabili na ako ng bigas. Kung pupunta ko pa yung inyo, gagastos pa ako ng 50 pesos sa pamasahe, di 70 pesos per kilo na yung bigas. Hindi ba stupid yung program na yon? Pinag-iisipan kaya yan ng mga gumagawa ng mga programa na yan. Kamukha itong press release na to ng DSWD. Pinagyabang pa Nagyabang pa. Doon ako Doon sa maliit na sampling yun Doon ako na-dismay Hindi ba? Nahirapan ka. Nahirapan ko. Isipin kung bakit sabi nga nung ating kaibigan na si Tipi dati, sumasakit ang bangs ko Although wala na ako talagang bangs. Wala na ako tuktok Direk, wag kang tatawang ganyan. Ikaw, Direk, nagkaroon ka lang ng break Alam ko naman talaga, alam ko naman talaga meron na Oo. Kunwari ka pa Sasabi mo wala Sumisikreto ka pa Wala naman ganun Ayan. Alam na namin yan. Tapos, na-discover daw ng Department of Education na mas marami pa lang, ghost din to, ghost beneficiaries noong senior high voucher. Mas marami pa daw po kaysa doon sa unang akala nila. Mas marami pa yan. Paano kaya mapipigil to, parang John? Hindi ko maintindihan. That's another systemic. Yan lang nga. Systemic ano rin yan. Yung system ng pagbibigay ng voucher. Claim by claim lang yan nga. Claim lang po ng private school, tapos aayusin lang yung DepEd, tapos ayos na. Para rin yan yung dati sa PhilHealth, yung mga ospital nag-claim. Padded pala yung claims. Meron daw pong additional 7 schools na tumira. Nagkaroon ng mga multo. Grabe na ang ating values. Pati yan, yung mga private schools, tinitira yung... isipin mo, pare, kanino na pumunta yun? Doon ba sa school o doon sa May-ari. Sa official. Yun. O yung bureaucrat doon. Kapusa, Grabe naman yun. Kaya nga yung sinasabi natin na yung budgeting na yan, pati yung execution, yan ang mga problema dyan. At the same time, sinasabi ni Secretary Angara, hindi raw nila kakayanin iyang pagtayo ng classrooms. Ilang daan libo yun. So ngayon, sinasabi nila, kailangan nila ng private sector na help. Ano yung turnkey na project? Yun na nga, matagal na natin sinasabi. Okay yun Bakit hindi okay yan? Walang kita. Kaya hindi okay, Jonathan. Isa lang ang explanation yun ko. May nagvo-volunteer na isang private sector, foreign company. They will fund it. Oo. Ginawa na sa ibang bayan niya, pare Joel. Halimbawa, yung school system, private sector, aayusin yan. Yung budget nung city for the school, every year, ibibigay sa kanila hanggang mabayaran yung with a certain percentage yes. na kita. Yes, ganun. Maliit lang yung kita niyan. Wala pong windfall, walang bonanza yan. Pero steady yung kikitain nito. Niya. At ganito yun naman, yung pakinabang doon sa town na yon or city. Kahit wala pa yung pera, naitayo na yung school. Yes. So, umandar na po yung benefits doon sa mga tao doon. Gasino yung magbayad kayo na para kumita yung. Hindi ba pwedeng gawin yan dito? Pwede yan. Mas magaling nga doon. Halimbawa ako, dito sa probinsya na ito, they will need 1,000 classrooms. DMCI. Try mo na yan. Mauna ka na. Mauna ka na. Puhunanan mo yan. Puhunanan mo. Yung budget namin for school, sa'yo mapupunta. Sa'yo mapupunta. Yan. Pwede yan. Pwede talaga yan. Iyan po yung scheme sa ibang bayan, ba't hindi natin magaya rito? At saka mabibilis yun, pati. O ikaw, contractor ka dito sa city na ito. Hindi ko alam, baka hindi nila alam na merong na pwedeng gawin yan. Baka hindi lang nila alam. Kulang lang blinded? sila. Parang gano'n? Parang gano'n Kulang sila sa Chubibo. Hindi sila nararating ng...
Huwag tayo masyadong nasa-suggest ng mga ganyan. Baka mamaya, hindi pa man napag-aaralan eh. Itutubibo na. Oo. Meron pa po issue sa education, yun daw explicit sexual activities kasama raw sa curriculum. Sabi po ni Secretary Angara, yan ang talagang kalokohan. Oo. Hindi totoo yan. Meron po kasi lumalabas sa online, nagka-campaign. Sinasabi, yang daw pong bagong curriculum, kasama daw yung explicit sexual, Ganong explicit. Ano yun? May video? Tapos Kukuha kayo sa Oo. porn, tapos pag-aaralan nyo paano yun, ganon? love-making, ganun ba? Yun ba yung claim? Oo. Hindi daw naman totoo yata. Meron kasi daw coalition ng advocates. Yan ang sinasabi. Kasama daw yan na... Sa curriculum. sabi ni Angara, hindi Hindi totoo, totoo yan. yan. Fake news yan. Yun daw pong materyales na pinalalabas nitong grupo na to ay hindi galing sa DepEd. So, ibig sabihin, merong intellectual dishonesty yung grupo. Kumaga, gumagawa sila ng istorya. Oo. Pinapasama ang Ang DepEd. Yan. Pwede ba yun? Baka, hindi ba pwede i-demanda to ni... Pwede. Kasi naninira na yan pag ganyan. Iba na ginagawa niya. Paano kaya itong... paano kaya... Sa DOH meron din na balita. Yung... di ba yung tinaas na yung coverage ng DOH. Coverage po ng PhilHealth. Kumbaga parang 90% na ata ng Pilipino meron na insurance coverage. Ang problema, meron ba kayong hospital na pupuntahan? Yun ang sinasabi naman ni Herbosa. Ayusin natin yung hospital system natin. Paano gagawin yan? Hindi, sabi ni President po, pinadagdagan niya yung covered ng PhilHealth. Okay. Good yan. Di ba? Dati kasi, meron nga PhilHealth pero hindi naman lahat. Unti-unti kasi dapat yan, madagdagan yung mga covered ng PhilHealth. Pero ang problema po dyan sa health natin, kagaya na sinasabi ni Senator J.B. Ejercito, meron ka nga insurance, wala ka naman pupuntahan para magpagamot. Facility. Wala kang facility. Doon ka pa rin sa private. Napakamahal. So yung coverage ng PhilHealth, lumalabas, nakakapiranggot. Oo. Samantalang yung kapiranggot na yun, kung nandun ka sa government hospital, no money, no out of pocket ka na. Kaya nga sinasabi nila, itong ginawa nila na tinaas natin yung rates. Coverage. Pero hindi mo naman inayos yung public health system mo, pabor na pabor sa private hospital. Sarap noon. Sarap nun. Dito kayo pumunta. Mataas ang coverage What does it take to establish yun nga yung nakalagay doon sa universal healthcare? Yung magkaroon ng primary doon sa mga barangay. Yes. Ang kasi, again, that's a budget process. Para rin yung classroom. Kung yan, ginawa mo ng turnkey. Hindi lang facilities, kundi equipment. Pati yung pag-ano ng personnel. Yung personnel Yung personnel mismo, medical personnel. Okay. Halimbawa, sa OPAR, imbis na pira-piraso mo yan na wala ka namang yung mismo nakalaan na budget para dyan sa na yan. For the Training next 3 ng years, personnel, halimbawa. For the next 3 years, bigay mo na yan dito sa Sila nang bahala ron. Mag-workout na kayo. Ngayon, kung gagawin ba nila o hindi gagawin, kailangan pong monitor yun. Yun lang. Doon naman papasok ang COA. Oo. At saka ang local governments. Pwede naman kasing gawin yun Pwedeng gawin yun. Bakit din na natin ginagawa? Kasi po, ang isang teorya dyan, mawawalan ng kita yung mga nangraraket dyan. Ngayon, meron ding related doon sa education. Sabi po ni Senator Bongo, kailangan daw dagdagan ng pera ang binibigay sa Philippine Sports Commission. Ayan, Parin Joel. Alam mo na yan. Gusto na ni PSC Chairman Pato Gregor. Na. Itap ang mga foundations.
Nako, Kulang pa ba yung pera? parang ano yan. Style Chubibo yan eh. Nako, magiging ano yan. Noon parang sa SEA Games. ASEAN. Yung SEA Games. Nako. Nako. SEA Games. Yan yung sinasabi na ano. Yan yung Yan yung doble. Ano yun? Doble plaka. Ano yung kakampi niya si Senator Bongo rito? Increase funding. Kailangan daw dagdagan yung PSC. Meron na nga kayo pati pagkor makukuha eh. Kulang yun. Ang laki yan ng requirements ng sports. Araw-araw bumabiyahe. Pag-usapan natin yan sa susunod. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pero ngayon, pare, gray, ash gray and white. At plaid. Sa ano na to? Hindi na to BTS. SB19 na to. Ito itsurang gigolo na to, pare. Panjigolo, ha? Panjigolo to. Panjigolo, ha? Pero hindi po magre-report to. Hindi to, award-winning to eh. Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas! Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga